Speaker, magpakatotoo po tayo. So, dapat patas. Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Binisto, binulgar ni Attorney Harry Roque ang kasinungalingan ni Tambaloslos at ng kanyang mga alipores patungkol sa 1.6 billion na confidential fund na nasa Kongreso at 331 million naman na nasa Senado, mga kababayan po natin. So todo deny pa ang mga ito na pinag-iinitan nila or sinisingle out nila itong si Vice President Sara Duterte, samantala sobrang laki pala nang napupunta sa kanila sa Kongreso at sa Senado. So paano nila ito mapapaliwanag, paano nila ito malulusutan na tila ba lumalabas na niluluko nila ang taong bayan. Nagalit sila sa confidential fund, pero sala ay mayroon din pala silang animoy secret fund din ang kinalalabasan kasi hindi sinasa publiko ang ganitong pera, mga kababayan po natin. Yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O diba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, and extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya. Tingnan nyo mga kababayan po natin, paano madideny ni Representative Kimbo na hindi umano confidential fund yan? Yung marka nga, yung remarks mismo yung remarks sa 1.6 billion na yan ay confidential extraordinary expenses. Paano ma-deny? Iyon nga mismo yung naka-remark sa expenses na yan sa 1.6 billion na allocation. So ngayon i-deny nyo na hindi po yan confidential fund. So dapat pala ang remark dyan, kahit tinanggal nyo ang confidential na nakalagay, dapat nakalagay dyan ay extraordinary expenses na lang para ma-deny nyo agad-agad. So talagang niloloko nyo rin ang taong bayan sa inyong mga pautot dahil ito talaga ay sanay ito sa mga kasinungalingan din, mga kababayan po natin. Dahil itong si Kimbo ay miyembro din ito ng Yellow Pink Lawan na una ay kunwari nagsuporta kay VP Sara, pero nung parang pinag-iinitan na siya ng Liberal Party na mukhang tanggalin na nga siya, mukhang mainit na ang dugo sa kanya dahil sinusuportahan niya itong si Pangulong Marcos at itong si Vice President Sara Duterte. So hindi siya parang hindi niya nilaglag itong si Pangulong Marcos kasi kung tutuusin, pwede nilang pag-initan yung confidential fund ni Pangulong Marcos, pero hindi nila ginawa yon kasama ng Makabayan Black. Alam nyo ba, mga kababayan, ang talagang sininggle out nila ay si Vice President Sara Duterte. So mga sa ibang administrasyon, ang mga kaliwang grupo o itong Makabayan Black, hindi pinapansin itong Vice Presidente. Ang binabanata nila ay Pangulo. So, gaya kay Pangulong Digong, siya yung binabanatan. Yung Vice Presidente, hindi binabanatan sa kahit anong issue. Siya lang ang binabanatan. So, ngayon, na iba. Kahit yung media, kung napapansin nyo, ngayon ang media, focus sila doon sa pag-i-interview sa mga galit kay VP Sara sa confidential. So, yan ang kanilang banat-banat, confidential, SALN, at kung ano-ano pang mga aktibidad na ginagawa ni Vice President. Pati yung traffic, isinisisi sa kanya, which is nasa butuan naman siya nung time na yon. So napapansin nyo yung kanilang pattern. So yan ang kanilang pattern. So ngayon ang pinag-iinitan si Vice President, pero si Pangulong Marcos, di ba, tahimik lang sila. So bakit? Yun talaga ang malaking katanungan, which is pinapaliwanag yan ni Attorney Harry Roque. Kaya din ba kayo ng Coast Guard? Kaya din ba kayo ng Navy? Ako nga nagtataka ako bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Nagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin.
So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea. Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po, sumagot na yung Congresswoman Kimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Kimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. O, ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero yun naman pala mga kababayan po natin, mas matindi pa pala yan umano sa confidential fund. Ngayon, todo deny na dahil na bisto nga itong kanilang panluloko sa taong bayan, mga kababayan po natin. So, aminin nyo na, kung gusto nyo talaga na tanggalan ng confidential fund, itong ilang ahensya ng ating gobyerno, kayo na rin. Dahil wala naman kayong mandato para sa national security. Mas mayroon pa itong si Vice President Sara Duterte at Department of Education. So, kayo sa Kongreso, sa Senado, anong mandato nyo para sa confidential fund? Wala naman eh. Sabihin nyo, extraordinary, yan na lang yung palusot nyo para maiba na lang yung termino doon sa confidential fund. Pero kagaya ng sinasabi ni dating congressman Harry Roque, ang sinasabi niya, mas matindi pa pala ito. So tingnan nyo mga kababayan po natin, tingnan nyo ang kanilang kalukuhan na ginagawa. Diba? At bakit patuloy na binabanatan ng mga kaaliansa ni Romualdez, mga kabayan Black, itong si Vice President Sara Duterte? Bakit si Pangulong Marcos ay hindi niya man ang kayang depensahan itong si Vice President Sara Duterte at sabihan na tumigil na itong kanyang pinsan na si Romualdez? So may something po mga kababayan po natin. Ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma niyan. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ano? Yung kay BP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000? Hindi ba natin pwedeng idiretso na yung mga confidential at intelligence expenses sa NICA, sa Navy, sa Armed Forces of the Philippines? Bakit kinakailangan pumunta pa sa Office of the President? So, di ba mga kababayan po natin, napakalinaw ang punto ni Attorney Harry Roque. So, napakaganda ng kanyang mga analysis. So, bakit pa nasa Office of the President pa yan kung talagang gusto nyo talaga yung mga hahawak ng confidential fund ay yung mga ahensya ng ating gobyerno o departamento na involved doon sa national security po natin sa pagpapanatili ng kapayapaan ng ating bansa. So bakit mayroon pa sila? So yun talaga. So dapat patas po tayo kasi pare-pareho lang naman pera ng taong bayan yan. Taong mga ordinaryong mamamayan ang pera yan. So bakit ngayon si Vice President Sara Duterte lang na tinatadtad ng comment kung ano-ano na sinasabing binubulsa, kurakot, kung ano-ano pa ang kanilang sinasabi, confidential queen, Fiona. So marami pa sila kung ano-anong bansag dito kay Vice President Sara Duterte. Pero mas matindi pa pala itong mga sinusuportahan nila
ang tinatagong sikreto. So dito wala na silang matatago. Napakalinaw ang dokumento na pinakita ni SAS at ni Attorney Harry Roque. So ngayon, paano nila ito ma-deny? Paano naman nila ito mapalusutan? Paano na naman nila tayo mapaikot-ikot, mga kababayan po natin? So, Speaker of the House, Martin Romualdez, ilipat na rin po natin itong tumataginting na 4.5 billion Intelligence and Confidential Fund ng Presidente. Ilipat na rin po natin sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Philippine Coast Guard, at sa iba't iba pang mga ahensya na sumasabak sa West Philippine Sea. Siguro pambili na lang natin ng mga additional barko yan kung yan talagang gusto. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Now, siyempre, hindi magpapahuli ang Senado. Ang Senado, parang Kamara din yan. Pareho din po ng entry yan. Confidential, intelligence, extraordinary expenses. Ayan, pareho po. Kaya lang, di hamak, mas maliit ang Senado. 331 million. Pero kung tutuusin po, yung 331 million na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary miscellaneous expenses, mas maliit naman po yan, sa 150 na linaan para dun sa Education Secretary. Although, mas malakiit siya compared dun sa 500 ng Vice President. Pero kukumpira po natin, ibalik natin sa Presidente. Bakit ang Vice President, 500 million lamang, pero ang Presidente, sa confidential fund alone, 2.3 billion. Di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House, tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan, o dahil banta sa 2028 ang Vice President. Malinaw na po mga kababayan na hindi po kami nag-iimbento. Yan po ay nanggaling sa mga pahina ng General Appropriation Bill. Okay? Na didiscuss ngayon ng Kamara de Representante. O gusto niyo pang mag-education? Sige po, education tayo. Ano ba yung confidential? Ano yung intelligence? At ano pa yung miscellaneous? O tignan po natin, meron din po tayo slides dyan. Dahil alam naman, 15 years po tayo nagturo ng constitutional law din at ang international law. Ang confidential expenses po ay related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. O, di ba ang Vice President naman po, gaya ng Presidente, may obligasyon na itaguyod ang saligang batas. May obligasyon na labanan ng terorismo. Ang DepEd, alam niyo ba ang DepEd, ang mga komunista, nagsisimula ng mga eskwelahang pambata para maaga pa lang brainwashing na. O bakit? So, yan na po mga kababayan natin, sunog na itong si House Speaker Martin Romualdez, si Mig Zuberi. At ang sinasabi pa nga ni Attorney Harry Roque na dapat ay magpakatotoo na nga ito sila, wag na puro denial, palusot at kung ano-ano pa ang kanilang issue na sinasabi para mapaikot-ikot po tayo mga kababayan po natin. Malinaw din nakitang-kita itong panluloko nitong may masamang plano sa ating pundo ng ating bayan. So mga kababayan po natin, kung talagang malinis sila, bakit hindi nila ito isinapubliko? Bakit hindi nila sinasabi ito? At bakit inantay pa nila na madiskubrihan ng ating mga kababayan na nagre-research? At ang kanilang pinag-iinitan itong si Vice President Sara Duterte na nagtatrabaho ng maayos. Nasa Commission on Audit, ang lahat ng mga expenses, ginastos niya ng 11 days. Which is talagang kailangan naman. So, ayan, nandyan. So, titingnan nila. Wala silang maikaso. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, kung may kaso sila, kung papa-impeach nila, hindi mag-file sila. Kung mayroon silang ebidensya, isa ng ebidensya nila, it's haka-haka. Kahit si Senator Bato de la Rosa po, mga kababayan po natin, nagsasabi na kung talagang may ebidensya sila na magpapatunay na itong si Vice President Sara Duterte binulsa ang confidential fund, siya mismo ang magpa-file ng kaso kahit gaano niya pa ito ka-close, kahit kaibigan niya itong si Pangulong Rodrigo Duterte. So, handa siya umanong kasuhan itong si Vice President Sara Duterte. Bakit nasabi yan ni Senator Bato de la Rosa? Isa lang ang patunayan kasi wala silang ebidensya. So ngayon, tingnan mo nagpapalusot sila na sila pala mismo ay mayroong confidential fund. Bakit hindi nila tanggalin at ilipas sa ilang ahensya ng ating gobyerno na ang mandato ay national security, proteksyonan ang kapayapaan ng ating bansa. Kung para rin sa West Philippines, ibigay sa Coast Guard. Tanggalin nyo yan para patas. Para walang kaduda-duda na talagang maayos
kayo na nakaupo dyan sa House of Representatives. Lalo na ang mga tambaluslos at ang kanyang kaalyado. So, bisita na, ayan, dating congressman na mismo ang nagbulgar nitong sinasabing extraordinary expenses. Ano ang kaibahan sa confidential fund at ano ang kaibahan nitong extraordinary expenses? Alam na this, mga kababayan po natin.